Ayan guys, no, hello sa inyo at magandang araw sa inyo lahat dyan guys, no. This is Laking Davao once again. And kamusta naman po tayo lahat dyan guys, no. Sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan, ha. Ayan. So guys, everyone, welcome back to my channel. Ayan guys, no, magandang araw sa inyo. Ayan. So guys, we are here in Lanang guys, no. Nandito tayo particularly sa Davao Park District ng Mega World guys, no. Ayan, no. So ito yung Whiskey Park guys, no. Nakakabukas lang din, no. I think around December lang yata 'to nagbukas guys, no. So we are here para have a quick update, no, about the developments na nangyayari dito sa Davao Park District guys, no. Kasi alam ko naman na maraming nakaantabay din dito guys, since this district has been quite some kind of delay na, no. Ayan. So ngayon guys, actually ang nangyayari nito dito ngayon sa harap natin guys, this will be the One Republic Plaza guys, no. That one, yan guys, no. So that will be a 15 to 16 story high building guys, no. Ayan. So ngayon guys, ang nakikita natin dito is clearly they're doing the groundworks guys, no, and especially yung sa mga foundation works nitong itatayong building guys, no. Remember guys that halos lahat ng project dito sa Davao ay nagtatagal talaga sa foundation works guys, no. I think it's a city or ano na rin yan, no, parang it's a parang code ng city, the engineering's office here in Davao, kasi since the Davao has laging dinadalaw na nitong pagyanig guys, no, since malapit tayo sa mga epicenter na kung saan nangyayari yung pagyanig na paggalaw ng lupa guys, no. So that's why halos lahat ng mga projects dito sa Davao ay nagtatagal talaga sa foundation works guys, no. So yun, at least dito guys, ang alam naman natin lahat na the Davao Park District of Mega World Davao is some kind of slow, no, or snail ang development ng area na ito guys, no. Since the pandemic na nag-strike, no, kasi before pandemic guys, alam ko medyo mabilis-bilis sana yan, no, yung mga pangyayari doon. Kaya lang after the pandemic bigla na lang silang medyo snail na yung movement ng mga developments dito guys, no. Especially, no, nung last year 2023, yun yung inaabangan ko kasi talaga dito guys, no, sa Davao Park District, na medyo magkaroon ng mga some kind of like this of developments guys, no. Pero wala, no, hindi masyado nagkaroon, maliban lang dito late 2023 na itong pinakabagong Whiskey Park ng Davao Park District guys, no. So remember guys, sa akin ang paningin ko dito sa nangyari dito sa Davao Park District, ito ay akin lang naman, no. I think the reason why they have the delay, no, or nagkaroon ng mga delay sa kanilang movement and developments here inside this district, kasi nagkaroon to ng expansion guys, no. Nagkaroon sila ng panibagong I think nag-additional of more or less 8 hectares I think of land area, no. So nakuha na nila tong area na ito. Ito ngayon na binakura na nila. So dito ang nangyayari ngayon ay mga halos yung mga pagtatambak, no, kasi remember it's like a swamp area dito, no.
So nagkakaroon dito ngayon ng unti-unti na tinatambakan na nila. So I think yan yung mga naging the reasons na nagkaroon sila ng delay, kasi parang I think merong mga changes na mga nangyari dito, guys, no. Remember, the first perspective of this district is that one, guys, no. Yan yung pinakaunang perspective nitong Davao Park District, and we can see it there that yung McDonald's dyan, yan yung kung saan yung may arrow, which is this one, no. Ito na siya ngayon, no. Ito na siya na ngayon, yung Whiskey Park, guys, no. So ito, no, so may pagbabago. Dapat kasi niyan dito banda McDonald's, and then here na side is to be a school, no. Pero I don't think so na ngayon school ang ilalagay dito, since makakatabi ng eskwelahan ay itong inumanan, no. So yun yung mga sa nakikita ko, kaya nagkaroon ng slight changes, guys, no. I think siguro may mga binago sila, tawag nito, yung iba nirelocate or ano nila, no, change nila na hindi na dyan dapat yung yung school, and since we have a bigger lot, no, so magkakaroon tayo ng no, parang gano'n lang, no. Yan naman ay akin lang, guys, sa tingin ko yan lang. Ngayon ang inaantay ko dito is mag-release itong Davao Park District ng panibagong perspective nila sa area. Kasi dito kasi, guys, in this area, alam ko dito, ito yung latest lang, no, nung 2022 or 2023 na no, yung kanilang iconic bell tower, no. So every Mega World project, guys, meron talaga yung na yan, no. So beside that, meron kasing dating ginagawa na under construction, which is lately in 2023 nag siya, no, parang biglang nag-stop up movements sa development doon na area. So I think yun yung nangyari ngayon, no. May mga slight changes na nangyari dyan. I think baka possible na i-demolish nila yan, or maybe iba na lang, no. They will, hindi pa natin alam, no. Yan naman ay akin lang, no. Ayan. So ngayon, good thing now, late in last year 2023, nagkaroon bigla ng mga ayan, no, lumitaw si One Republic Plaza, no, na itatayo, at saka yun ang good thing, pagpasok ng 2024, ito na nga, no, ito na yung development na nangyayari. So tuloy-tuloy na si One Republic Plaza, guys, no. And the other one will be over there, no. Kaya lilipat tayo doon later on para mapag-usapan din natin another condo na itatayo, no, nila. So dito, guys, no, so ito pa lang yung mga currently development here, no. So ngayon tuloy-tuloy, no, yung pagbubuhos nila sa mga foundation, yan, no, preparation yan for foundation. Maybe a few months from now, we will see a T-crane already here, guys, no. They will start vertically construction, guys, no. Ayan, so babalik-balikan natin itong area na rin to para masubaybayan natin tong development na nangyayari dito. Hopefully also, no, for the Davao Park District, magtuloy-tuloy na to, no. Ayan. So ngayon, guys, lipat tayo dito kasi another good news na sa nangyayari dito about the two lakeshore, guys, no. Okay, so ngayon, guys, lipat tayo doon na area. So ayan, guys, no, so nandito tayo. So latest update tayo about the One Lakeshore, guys, no. Finally, no, they are now starting to paint the remaining buildings, kasi itong Tower 1 yata fully painted na. So ngayon, yun ay nakikita. Medyo slow talaga yung pangyayari. Ang good thing na nangyayari dito ngayon, guys, is here, no, yung position na kung saan itatayo itong two lakeshore, which is 4 towers pa rin, and then with 19 stories each, guys, no. Ayan, so they are now also working for the foundation works, guys, no. So yun yung kagandahan ngayon in 2024, ha. Much mas nagugustuhan ko yung nangyayari ngayon dito sa Davao Park Districts compare last year 2023, kasi nung last year talaga
nakailang balik rin tayo dito, pero medyo nadidismaya ako dahil nga yung sa movements medyo alam nyo yung parang ano no, yung hinay-hinay lang no, parang hindi mo malaman kung itutuloy ba nila or hindi no. Ayan. So ito yan. So ito na ngayon ang nangyayari dito is they are doing some foundation works already. I think this ang ginagawa nila dito is the tower 1 guys no. Ayan, try natin lumapit at silipin natin sa ang mga nangyayari inside no. Ayan, kasi nandito tayo sa may ano ng Davao Whiskey Park. Ayan. Ayan. Okay. So let's go guys. So, punta tayo dito. Yan na yung park in ng SM. Okay. So dito tayo guys. Lipat tayo dito. Ayan guys no. So ito ang nangyayari ngayon sa loob guys no. So it's clearly yan no. They are doing the foundation works no sa baba. Ayan. And ito din no. Marami nagtatanong kasi bakit hindi daw naka-underground cabling ang Davao Park District. Actually guys, naka-underground cabling yan no. Hindi lang natatapos pa kasi since ano, pero ito no, ginagawa nila. Ito na yung mga underground cable wires na naka-prepare na sa in the near future guys no. So yan, underground cabling itong Davao Park Mega World Davao guys no. Yung nakikita lang kasi natin on the outer one is itong sa lalo na dito sa may Dakudao Loop. That is the old line guys no. So hindi naman nila pwedeng tanggalin kaagad yan since merong mga development na nangyayari dito. Pero kung mapapansin nyo, sa loop lang talaga yan guys no. Sa loop lang ang merong overhead wires. So I think in the future guys also that will be removed no, since magkakaroon nga talaga ng underground cabling system dito guys no. Ayan. So ito yung mga pangyayari dito inside guys. This is for the 2 lakeshore already. This will be 4 towers, 19 stories each. Yung dito na area guys, I think wala masyadong hindi na masyadong nagbago no na area. I think as is pa rin kung ano yung kanilang perspective on the old one no, sa old perspective nila. So I think wala na masyadong ano, the 1 lakeshore and the 2 lakeshore. I don't know for the other buildings kasi alam ko kasi soon to launch na rin yung isa pang condo dito which is doon sa may bandang likod, East Towers na sa may bandang area ng hospital na iyon no, ng Lanang Premier Doctors Hospital. So ayun guys no, that is the latest what is happening here in the Davao Park District. Hopefully guys no na magtuloy-tuloy na itong project since ito nga ang kaganda, ito ang mas ano ko ngayon guys kasi compare last year na which is inaantay ko na maging ganito ka-busy or developments ang nakikita ko dito no. Kasi last year talaga guys as in nada no. Meron mga pangyayaring clearing dito pero yun lang ang nangyari no, clearing and then something nagbore sila pero parang nag-stop naman kaagad no. Unlike ngayon I think ito na no, nagtuloy-tuloy na sila no. So hopefully no medyo magkaroon sila at mahabol pa nila no, makabawi sila sa mga ibang naka-invest na to ano na nila to itong kanilang 4 towers na 2 lakeshore and matapos na rin itong 1 lakeshore guys no. Ayan, so that's it guys no, that's our latest update about this Davao Park District no sa Mega World Davao guys no. So that's all guys so hindi tayo masyado makapag-ikot kasi bawal daw kasi mag vlog along the vicinity. So that's all guys. So please like and share this video, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan guys, please do so, subscribe na po kayo, hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga pangyayari dito sa Davao, Metro Davao guys. Okay, so
thank you so much guys sa aking uling paalala sa inyo na tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? So, thank you so much guys. God bless us all and adios.